Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 6, 2025, 153 days to go. Bago po muling ma-impeach ito pong si Sara Duterte diyan po sa House of Representatives kapag ka hindi po nagtagumpay ang motion for reconsideration na inihain po ng HOR. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Update lamang po yan syempre. Kasi natutulog po ngayon yung impeachment complaint eh. Ina-update pa rin natin ang ating mga kababayan tungkol po dyan. Ang pag-uusapan po natin ay itong mistulang nagiging pattern na po ng mga nakasuhan o makakasuhan. Ano po yung pattern na ito? Yung biglaan pong pagkakasakit, no? Nakita po natin ito sa mga samut-saring individual sa nakalipas na panahon, sikat na sikat po dyan, ito pong si Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon bigla ng malalang karamdaman habang dinidinig ang kasong plunder. At syempre, nung siya po'y napawalang sala, ang bilis-bilis na gumaling at nawala na yung neck brace. Ito naman po ngayon si Congressman Saldico, hinahanap po ito ngayon ng tao eh. Makailang beses po itong inaabangan kung ito po ba'y mag-a-appear sa mga session o house hearings pero no show po siya. Hanggang sa kinalaunan nalaman po natin siya po ay nasa Estados Unidos. Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ngayon, puntahan muna natin yung artikulo na naghahanap kay Saldico. Ito po ay mula sa panulat ng Rappler. Basahin po natin ang artikulo po na ito. Where is Saldico? Ito po ay isinulat noong September 3, 2025 pa. Kasi nga po talagang siya po ang tutok ng atensyon dapat ngayon dahil siya po ay chairperson ng Committee on Appropriation na pinagbibintangan na nag-insert daw po ng bilyones po na budget sa GAA 2025. Opposition and independent lawmakers have expressed their desire to invite the controversial Saldico during the House inquiry into flood control projects. But how can they invite a congressman whose seat in the plenary has gathered dust these past weeks? Never pa po kasing dumalo since po na magsimula ang 20th Congress ng sesyon ito pong si Congressman Saldico. House records reviewed by Rappler show little sign of participating in the work of the 20th Congress. Ang numero unong nagpo-propose na dapat daw po ay maimbitahan at syempre matanong, tumayo bilang resource person itong si Congressman Saldico ay ito naman din pong si Congressman Toby Chanco. No, was Nabotas Representative Toby Chanco's short response when asked if he has seen Ko in the house in the last month. Well, that's because he has left the country. 3 informed sources have told Rappler. No? Our first source, nung hindi pa po kumpirmado ang balita, said the congressman has been abroad for a few weeks now. A second source told Rappler he flew to Singapore. Our third source said Ko successfully obtained a travel clearance from the House after the start of the 20th Congress, citing health reasons. After Rappler published its story, House spokesperson Princess Abante confirmed that Ko has traveled to the US, adding it was for a medical treatment. At ito po yung balita kaugnay po niyan. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakalagkad ang pangalan sa mga anomalyang flood control projects. Para sa update pagbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw, oras, ay makukuha natin ang mga sagot siya.
kaalam-alam na detalye, sina Congressman Abante? Cheryl, kasi sa paggulong nitong Yun lang ang nakakapagtaka dito, ano, mga tol. Medyo critical ako ngayon dito sa sitwasyon na ito. Kasi kung sinasabi sa balita na as early as before the commencement ng 20th Congress, nakakuha na ng travel clearance, ito pong si Congressman Saldico, how come na hindi po alam ito, partikular ng spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante? That is impossible, no? Kasi basic naman po yan eh. Ito ang common thing na tinatanong ngayon ng publiko. Nasaan si Congressman Saldico? Bakit hindi po siya humaharap sa mga pagdinig? Ano bang meron? As a spokesperson, dapat inaaral na yan ni Attorney Princess Abante. Binalikan niya dapat ang records. Ito pala yung travel clearance, ito yung mga dapat gawin, saang mga bansa o partikular na bansa pupunta. Wala no idea si Attorney Princess Abante during her press conference the other day. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. investigasyon no, ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan no, na kasama nga dito si representative ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito no na meron siyang pagliban. Ilang beses ito no, may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. Mhm. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Meron dito, absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makunan ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay ikinatataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan po ano, kumpirmado nasa Estados Unidos siya at mamaya meron pong interview yung kongresista na si Garvin ng Bicol Party List. At bago natin puntahan yan, syempre, yung kumikriticize sa issue na ito, ngunit hindi rin naman santo sapagkat kinikriticize din siya. Wala po tayong ibang tinutukoy kung hindi ito pong si Congressman Toby Chanco naman ng Nabotas. Alam po ninyo, ito pong mga nasa Kongreso, mga malalapit din ito kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Si Speaker Martin Romualdez, pinsang buo. Ang asawa ni Congressman Toby Chanco, kung hindi ako nagkakamali, ay pinsan din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos o ni Speaker Martin Romualdez, no? Kaya kung baga, yung nagbabanggaan ngayon po diyan sa Kongreso at mga posibilidad na may kinalaman dito po sa kontrobersiya ng mga flood control projects po na ito, unfortunately, mga kamag-anak, either by consanguinity or by affinity ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dito ngayon matetest yung political will ng ating Pangulo na sabi nga ng iba, kaya bang imbestigahan ng ating Pangulo ang sarili niyang kamag-anak? Titingnan po natin yan. Ako'y naniniwala na hindi po sasantuhin ng ating Pangulo kahit kamag-anak dito po sa mga anomalous projects po na ito. But going back, ito po yung interview kay Congressman Toby Chanco kung saan tinitira niya ang House of Representatives kung saan po siya nabibilang dahil sa punto na parang pinoprotektahan ito si Saldico sa kanyang paniniwala. Panoorin po natin ang interview po sa kanya. Lang yan, but let's bring in someone at this point who could maybe talk a bit more about that. We have with us Nabotas Representative Congressman Toby Tiangco. Hi, Congressman. Good to see you again. Yes, sir. Good afternoon. Sir, we're talking lang about kasi kahapon yung medyo heated debate ninyo sa Congress. Of course, had to do with conflict of interest eh. I mean, at least in general, it's an issue of conflict of interest. Who should be
Warbista, kailangan mo ba ulit ng resibo? O sige, pinansin na kita para may maipakita ka sa nagbabayad sa inyo. O shout out kay Warbisdak, napakasipag ipagtanggol ang mga Duterte na ayon po sa latest na impormasyon na nakalap po natin, ayon po sa PCIJ reports, sa panahon ng Duterte administration, naging talamak ang flood control projects anomalies. I-screenshot mo na, screen record mo na para may maipapakita ka sa nagbabayad sa inyo. O, balik po tayo dito sa pakikinig sa balita. Who should be brought up before Congress and made to testify and ganun, di ba? In a way, you might say it's conflict of interest. Sir, can you hear us? Yeah, no, I can hear you. Yes, sir. We were talking kanina lang about yung listahan ng Philippine Star na at least 5 vice chairmen in the subcommittee on public works are contractors. And I checked the website. Total, nagtatanong ka, Warbisdak, sige, sabi mo. Tapuan, anong kinalaman ni Duterte dito? E di sabihin ko sa'yo kung anong kinalaman ni Rodrigo Duterte dito. Ito ay ayon sa balita. Sabihin nyo na naman, fake news po ito. No? O, yung kay Jesus Palsis na lang para isang abogado. Kung nagsisinungaling si Jesus Palsis, that is ground for disbarment. Kaya pwede nyo siyang sampahan ng kasong disbarment kung sa tingin nyo hindi tama yung kanyang sinasabi. Okay? Sabi po ni Jesus Palsis dito, mga DDS nung nalaman nila na St. Gerard Construction ng mga Discayas ang top 1 contractor ni Duterte. Nakita yung picture. Tapos, ito malupit dito mga tol. Tuloy po natin yung paghahanap dito sa post ni Jesus Palsis. Ay, dito na lang, nawala na sa isip ko kung saan ko banda nakita sa post ni Jesus Palsis yun. Ito baka sabihin mo, fake news na naman ako, binabasa ko lang naman ito. Sabi po dito ng Impact Leadership, hango po ito sa PCIJ reports, isa sa mga mapagkakatiwalaan na investigative journalism sa ating bansa. At in particular, meron din pong post itong si Ramon Tulfo, which is sampal sa mga Duterte supporters. Basahin po natin. Is it possible the previous administration's war on drugs was just a magician's sleight of hand so the public's attention would not notice the plunder of government funds? Napaisip ako dito mga tol, sa sinabi na ito ni Ramon Tulfo, o nga baka grand scheme nga ito, cover up. Para ang focus ng tao, ay, ang galing-galing naman ni Duterte. War on drugs, patay dito, patay doon. Palakpakan ng mga tanga, no? Think formally perpetrated by the Department of Health and the Department of Budget and Management. Think the now discovered DPWH flood control, highways and bridge building projects which were either overpriced or non-existent. Bridges have fallen, roads eroded, and floods inundated cities because money supposedly for those projects went to the pockets of corrupt government officials and their contractor friends. All this hocus-pocus happened during the Duterte Watch. Ang nagsasalita po, kaibigan ni Rodrigo Duterte, at inalok pa ng posisyon for Secretary of Interior and Local Government. Tinanggihan lamang ni Ramon Tulfo ayon sa kanya, pero yan po ay hindi kayang pasinungalingan ng mga Duterte supporters dahil talagang nangyari yan. Then President Digong was either clueless or tanga or complicit or nagtatanga-tangahan while those close to him were raiding government coffers. For example, St. Gerard Construction, owned by the favored Discaya family, bagged 12.3 billion pesos worth of contracts from July 2016 to December 2017, even if it was suspended for submitting spurious tax clearance documents. That's according to the reputable Philippine Center for Investigative Journalism. The much-respected PCIJ also reported that the Discayas cornered a total of 68 billion pesos worth of DPWH contracts during the years Duterte was in power. The PCIJ, however, failed to mention that a construction firm owned the family of a government executive was also able to bag billions of pesos in DPWH contracts.
Also omitted in the PCIJ report was the scandalous setting aside of 51 billion pesos for flood control to Davao City Congressman Pulong Duterte. The floods came to the city despite the humongous amount. The Parmali scandal, where tens of billions of pesos worth of purchase contract from the DOH and DBM was awarded to Michael Yang, a chairman close to the Duterte administration. Unfortunately, yung mga sinasabi na ito ni Ramon Tulfo, gusto niya raw iparating kay Digong nung mga panahong iyon. Pero ano ang nangyari? Ito ang version ni Ramon Tulfo. Before Digong took his oath as president, he and Tulfo agreed that he would help his administration by exposing corruption in his government. Pero mukhang binakuran si Rodrigo Duterte o nagpabakod talaga o tanga o nagtatanga-tangahan lang. Kasi ano ang sinabi dito ni Ramon Tulfo? Alas and alak, I was blocked at every turn from seeing my friend in Malacanang, whom I convinced to take a crack at the presidency when he was Davao City Mayor. In the rare instance I had a private meeting with Digong, there were people eavesdropping. I was inundated with libel cases filed by Digong's advisors. My friend left me out in the cold and never lifted a hand to help me. Binabasa ko lang. Magre-react na naman ang mga DD sheets dyan. Pero ang katotohanan dito mga tol, etong komento talaga ni Attorney Jesus Palsis nabulag ang mga DD sheets sa katotohanan na ito pong Duterte administration ang nag-pave way kung bakit po naging sobrang kakapalan ng pagmumuka ng mga politiko at ng mga DPWH officials kasabwat ang mga pribadong kontratista. Kung hindi, sa totoo lang, pinabayaan ni Rodrigo Duterte ang sitwasyon na ito, sana hindi na po dumating sa punto na mag-iimbestiga pa ang kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And this is the reality here. Ganito nila ginagaslight ang publiko para lamang protektahan ang puon nila na si Rodrigo Duterte. Basahin po natin ang post ni Jesus Palsis with regards doon po sa katotohanan na ayon po sa PCIJ, ang Diskaya family, ang mga kumpanya nito ay talagang tumabo ng katakot-takot na bilyones sa mga proyekto ng gobyerno sa panahon ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Jesus Palsis, the DDS trolls and apologists are out in full force after the PCIJ report came out proving that the Discayas and St. Gerard Construction was the number one contractor of the Duterte administration. Dapat hindi mapopokus kay Duterte ang usapan natin ngayon mga tol Wala ito dito sa pinrefer ko na mga presentasyon, no? Kasi alam naman ninyo, gusto ko lang sana mag-focus muna sa bakod ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga apologists ng mga Duterte, katakot-takot na kasinungalingan ng pinapakalat. Katulad ngayon dito sa ating programa, kaya nag-shift tayo bigla ng topic ipagpaumanhin ninyo. Pero babalik tayo mamaya doon po sa topic na ating pinag-uusapan. Tuloy ko muna, ito pong ating binabasa. Tawagin mo pa lahat ng mga DD sheets dyan, impromptu, kaya kong sagutin ang mga issues ninyo. Tutok ako dito, hindi ako nagmamayabang. Kahit anong argumento ang ilatag ninyo dyan, sasagutin natin. Ang palusot and distortion ng mga DDS, under Duterte daw blacklisted ang St. Gerard. Oo, totoo. Noong January 2020, St. Gerard was blacklisted. But only for 1 year. The DDS keep conveniently omitting this detail, which means business as usual by January 2021 onwards. Ngayon, kaya ako binabasa ang mga ito para hindi manggaling sa aking opinyon. Kasi pagka opinion ko, sabihin nyo, opinion mo lang yan. At least ito, meron tayong pinaguhugutan. Tuloy po tayo sa pagbasa. Plus, they are also ignoring the fact that Diskaya admitted in the Senate that they started getting rich through flood control projects starting 2016 onwards. Thank you, Senator Bato. At ito po yung resibo dyan para naman kahit paano hindi tayo lalabas na fake news, no? Pinost ni Maring Connie Padilla yan Pakinggan natin. Dito tayo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH?
Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016? 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Natulala. May follow-up. Yeah, Okay. go ahead, sir. Go ahead. Natulala si Yung mga Bato de la Rosa. Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Tapos, alam na ni Rodrigo Duterte yan, mga tol. Ito ang resibo eh. Pero bago ko pakita sa inyo yung resibo, dahil nahanap ko pa, ulitin natin ito. 2016 onwards. May follow-up. Yeah, Okay. go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Ito ang resibo. Alam na ni Rodrigo Duterte, pero wala siyang ginawa. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. Puro salita, walang gawa. Sabi nga ni Ramon Tulfo, it is either tanga o nagtatanga-tangahan. Balik po tayo sa sinasabi dito nitong si Jesus Palsis. And now, the PCIJ report proves that from 2016 to 2018, they have no data for after those years because Duterte admin denied giving data. St. Gerard was the number one contractor of the Duterte administration. More than 12 billion pesos worth of projects in just a year or two for the Discayas. So, bago pa na blacklist ang St. Gerard, tiba-tiba na sila sa dami ng projects under the Duterte administration. Limpak-limpak na ang kinita or binulsa nila. Before pandemic pa lang, kilala na ng mga Diskaya si former DPWH Secretary Mark Villar. Klarong-klaro naman sa picture. Ito po. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong maghugas kamay at ipapasa nyo kay Pinoy or BBM lang yung galit nyo kay Diskaya. Tatlong administrasyon. Sa totoo lang, ang kulay po dito. Kaya dapat wala po tayong kulay politika regardless kung sino po sinusuportahan natin dito. Accountability dapat kung maayos kang Pilipino. Dapat kung tunay kang makabayan, pati si Duterte sisihin nyo sa pamamayagpag ng mga Diskayas. Pero masakit sa ulo nyo, no? Ang tawag dyan, cognitive dissonance. And the only way to resolve it is by believing that Duterte tolerated, if not promoted, corruption under his administration. Mahirap lunukin? Di sige, patuloy sasakit ulo nyo, kakaisip paano i-reconcile ang katotohanan. Ang katotohanan, yung build ni Duterte, corrupt talaga, ayon kay Attorney Jesus Palsis. Ngayon, balik na po tayo doon po sa topic natin kanina. Ito po yung pagbanat ni Congressman Toby Chanco, particular kay Congressman Saldico, na ngayon, mistulang mala Gloria Macapagal Arroyo na nagkasakit at kinakailangan ng medical treatment hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa pa. O, tuloy po tayo sa pakikinig. ng Committee on Public Works. Ito nga, si Abison, Beltran, Loria, Pancho, and Gonzales. Of course, without imputing any malice, they are contractors. So, ang discussion namin kanina, at least in part, was is that a guarantee? Is there a guarantee that they will inhibit themselves from this Or- investigation? Or How do we make them? Oh, and how do you make them inhibit themselves? Hindi, nasa rules naman namin yun, you have to inhibit. Pero wala, it's not only that. Wala talagang pupuntahan tong investigasyon na to. Lokohan lang yung investigasyon sa House. That is very, very clear. Yes, sir. I also get what you mean. Ayan, ha? Na Lokohan ang investigasyon sa House. Pero sabi nga po natin, hindi po santo itong si Toby Chanco, although ayon sa bubuwit, mapagkakatiwalaan daw to si Congressman Toby Chanco at hindi daw po nito lolokohin si Pangulong Bongbong Marcos. It's up to you. Kayo po bumalanse. Ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo kay Congressman Toby Chanco sa mga pasabog niya? O dito kayo mas maniniwala sa pasabog naman
ng tagapagtanggol ni Congressman Saldico. Ayon po dito kay Congressman Garbin, basahin po natin ang balita mula po sa politico.com.ph. Funded by insertion, 2 contractors tied to ghost projects also active in Navotas. Ayon po kay Congressman Garbin. Ako, Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin, revealed that Navotas Representative Toby Chanco has over 500 million pesos in insertions in the 2025 national budget, which were used to fund projects cornered by 2 contractors linked to anomalous flood control projects. In an interview, Garbin was asked about the allegations of Chanco against Ako Bicol's first nominee Elis Saldico about insertions in the 2025 General Appropriations Act. Speaking of insertion, kasi yung ibinabato sa atin sa Ako Bicol specifically kay Congressman Saldi, but since I'm one of the Ako Bicol representatives, ganun na rin yung pagkaka-involve. We need to respond to it. Garbin noted that Chanco was overruled during the investigation of the House Infra Committee because he was raising issues about alleged budget insertions that were not released, meaning not part of any anomalous DPWH project subject of investigation right now. Yun po yung dahilan ng House. But speaking of insertion, meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon, and out of the 529 million pesos na insertion niya on 2025, 65% to 70% nito ay flood control sa Navotas. Wala pa pong tugon sa akusasyon na ito ni Garbin, si Congressman Toby Chanco. Ngayon, balik tayo kay Congressman Elis Saldico na ngayon ay nasa Estados Unidos na. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ang parehas ang sentimiento dito po kay Morning Coffee Tots. Kasi parang nagiging pattern na talaga ng mga nakasuhan o makakasuhan ang pagkakasakit. Kaya basahin po natin ito pong kanya pong panulat. English i-translate po natin sa Tagalog para mas maunawaan po ng lahat. Ipa-translate po natin kay ChatGPT. Courtesy of Morning Coffee Tots. Pa-translate natin. Translate this in Tagalog. Yan. Sabi po dito ni Morning Coffee Tots, this is basically the observation ng maraming mga Pilipino. Pasensya na kayo, Taglish ako talaga magsalita. May mga salita kasi na hindi ko alam sa Ingles. May mga salita sa Ingles na hindi ko alam sa Tagalog. Kaya Taglish talaga ako magsalita. Ngayon, basahin po natin ito. Pagninilay, sakit sa tamang panahon, paano naging panangga sa politika ang karamdaman sa Pilipinas. Sa tuwing may naririnig akong politiko na biglang nagkakasakit habang iniimbestigahan, naaalala ko ang mahabang pila sa ating mga pampublikong ospital. Ang mga karaniwang Pilipino na naghihintay ng ilang oras para lang mapansin ng doktor. Saklap na katotohanan ito, mga tol. Katotohanan talaga ito. Samantala itong mga naakusahan ng mga politiko at mga mayayamang personalidad, sarap buhay sa mga ospital na mamahalin dito sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. Habang ang mga nasa kapangyarihan ay bigla na lang napupunta sa pribadong kwarto, dito o sa abroad, lagi sa mismong oras na hinahabol na sila ng mga kaso ng katiwalian. Masyado na itong paulit-ulit para masabi na tsamba lang. Meaning, modus operandi na yata ito, no? As observed ng marami sa ating mga Pilipino, partikular, ito pong si Morning Coffee Tots. Ang Arroyo template, ang pagtakas gamit ang medisina. Noong 2011, si Gloria Macapagal Arroyo ang naglatag ng pamantayan. Dumating siya sa korte sakay ng wheelchair, may suot na neck brace at iginiit na may sakit sa gulugod. Ito po yung trademark ni Gloria Macapagal Arroyo na neck brace. Sana si Congressman Saldico, di natin makitaan ng ganyan. Tuloy po tayo sa pagbasa. Ilang araw bago lumabas ang warrant of arrest, na-confine siya sa military hospital dahil daw sa dehydration. Tumimo ang imahe, isang dating matatag na pangulo na ngayon ginagamit ang anyo ng kahinaan, nagbigay daan ng korte. Sa halip na kulungan, hospital arrest ang naging hatol. Noong 2016, ito na ang malupit dito pinawalang sala siya ng Korte Suprema sa kasong plunder dahil sa kakulangan ng ebidensya. At wala pang isang araw yata, nawala yung neck brace. Ngayon, balik na siya sa politika bilang kinatawan ng Pampanga 2nd District. Ang pork barrel trio, iba't ibang paraan.
Noong 2014, 3 senador ang kinasuhan ng plunder dahil sa pork barrel scam. Pero napaka-unfortunate nito kasi alam naman natin na marami po sa mga kaalyado ng Aquino administration ang sangkot din doon. Pero bakit itong 3 senador na kalaban lamang sa politika ang nakasuhan? Sana hindi mangyari ito sa ating kasalukuyang gobyerno na ang makasuhan ay kalaban lang sa politika, dapat lahat ng mga sangkot kasuhan. Kasi dito, sina Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jingo Estrada kalaban sa politika ng Aquino administration. Juan Ponce Enrile, depensang geriatric. Sa edad na 91, hindi na kailangan ng palabas. Ang kanyang edad at medical na record ang nagsilbing depensa. May hypertension, sakit sa puso at irregular heartbeat. Lahat kinumpirma ng mga doktor. Pinabail siya ng Korte Suprema dahil sa humanitarian grounds. Noong Oktubre 2024, inabsuelto siya ng Sandigan Bayan. Ngayon, wala na siya sa politika. Pero may kulang si Coffee Morning Thoughts dito Para maging fair tayo kay Secretary Juan Ponce Enrile, idagdag natin ito. Nakulong for more than a year, ito pong si Juan Ponce Enrile. Nabasa ko po yan sa panulat naman ni Leslie Bocovo. No? Dagdag natin yun kasi baka lumalabas na nagdahilan lang tas di naman nakulong. Nakulong siya. Lahat to nakulong. In fact, si Bong Revilla saka si Jingo Estrada nakulong yan. Si Bong Revilla, maliit na reklamo, malaking resulta. Ulo, migraine, init, mga simpleng reklamo pero sapat para ipakita na mahirap para sa kanya ang kulungan. Noong 2018, inabsuelto siya sa kasong plunder. Bumalik siya sa Senado noong 2019 pero natapos ang termino niya noong 2025. Si Jingo Estrada, ibang daan. Hindi siya umasa sa sakit. Legal na argumento ang kanyang ginamit. Noong Enero 2024, inabsuelto siya sa plunder, ngunit pansamantalang nahatulan sa bribery. Nakalaunan ay nabaligtad. By August 2024, tuluyan na siyang napawalang sala. Hanggang ngayon, senador pa rin siya. May kulang. Ano po ang kulang dito? Ang kulang po dito sa panulat ni Coffee Morning Thoughts ay meron pa rin pong kinakaharap na legal na problema si Jingo Estrada hanggang sa kasalukuyan. No, tungkol po yan sa graft and corrupt practices. Yan ay hindi pa rin po tapos. Mababasa nyo naman po yan sa panulat ni Professor Antonio Contreras. Tuloy po tayo dito. Ang Napoles exception, nang hindi umubra ang sakit. Sinubukan din ni Janet Lim Napoles ang tinaguriang pork barrel queen. Ngunit hindi tulad ng mga senador at pangulo, wala siyang sapat na kapangyarihan para maprotektahan. And ito lang yung kahit paano positibong nangyari pero negatibo pa rin Bakit? Parang siya lang yung naging sacrificial lamb dito Siya ang nahatulan pero yung mga sangkot na politiko napawalang sala. And ang pinakamasaklap, yung mga sangkot na politiko na kaalyado ng Aquino administration, hindi man lang nakasuhan. Yon ang pinaka hindi magandang pangyayari sa nakalipas na panahon. Kaya hinihimok po natin ang ating mahal na Pangulo na sana kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado sa politika, kasuhan, ipakulong. Dahil dyan po i-define ang kanyang leadership. Huhusgahan po siya ng kasaysayan sa darating na panahon. Kapag wala pong naipakulong dito, makakalungkot po yan kasi masisira ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Balik tayo dito. Ang kasalukuyang kaso, ang sakit sa puso ni Saldico. Ngayon, si Congressman Saldico naman, iniimbestigahan sa bilyong-bilyong anomalya sa flood control projects. Actually, hindi pa siya iniimbestigahan I-correct lang natin. Baka mali lang yung pagkakatranslate ni ChatGPT pero hindi pa iniimbestigahan si Congressman Saldico. Inihiling nga ni Toby Chanco na siya po'y matanong Iniimbestigahan ang flood control projects but not Saldico. Ayon sa ulat, nagpagamot muna sa Singapore at pagkatapos sa US para sa heart check-up. Lalong napansin ang kanyang pagkawala sa Kongreso habang lalong lumalalim ang investigasyon. Iba ang pangalan pero parehong script. Ang playbook, pare-pareho ang taktika. In short, modus operandi na kaya ito mga tol? Mga imahe na humihikayat ng awa, wheelchair, neck brace, payat na itsura, tamang tiempo, biglang may sakit kapag may warrant o hearing, pagpapagamot abroad, Singapore, US, palaging mas mahirap usisain, hospital arrest at special treatment, kulungan para sa may hirap, kama sa ospital para sa makapangyarihan. Nasaan na sila ngayon? Gloria Arroyo, balik Kongreso. Naghangad pa nga na maging speaker. Dinagdag ko lang yun mga tola. Bong Revilla Jr., wala na sa pwesto pero malinis ang record. Nagbalak na magsampa ng kaso sa mga naninira sa kanya. Dinagdag ko lang ulit yon mga tol. Jingo Estrada, nananatiling senador, iniimbestigahan. Ang isang di umano'y magnanakaw kaya sabi sa isang nakita kong meme sa TikTok, dagdag na po ito mga tol. Ito ang dahilan kung bakit dapat ka nang umalis sa Pilipinas kapag ka ang magnanakaw ay iniimbestigahan na ang kapwa magnanakaw. Meme lang po sa TikTok yon, baka magalit sa atin si Jingo Estrada.
May tumawag sa kanya, Junggoy daw eh. Hindi ko sasabihin kung sino. Saldico, kongresista pa rin, nasa abroad. Nagpapagamot, dagdag na po yun. Enrile, nagretiro na, inabsuelto pa. Sekretary po natin ngayon, dagdag ko na po yun. Napoles, nananatili sa kulungan habang buhay. Yan ang masaklap na katotohanan. Siya lamang ang parang sacrificial lamb. Ang sistema, nag-iiba-iba ang pangalan, pero pareho ang pattern. Ang mga korte laging nagbibigay bigat sa medical plea ng mga makapangyarihan, samantalang may hirap walang ganoong opsyon. Actually, itong litanya po na ito is hindi po kasalanan ng korte. No? Kasalanan po ito ng realidad. Why? Kasi mahirap ka nga eh. Paano ka makakakuha ng magaling na abogado? Hindi po korte, hindi po batas ang may kasalanan. Ang may kasalanan po dito ang realidad po ng buhay natin. Na kapag ka mahirap ka, wala kang kakayahang kumuha ng sarili mong abogado kaya hindi mo mapoprotektahan basically ang iyong mga karapatan. Tuloy po tayo sa binabasa po natin dito. Ang mga politiko, mabilis ipagtanggol ang kapwa nila kapag magkunwaring mahina. Ito ang pinakamasaklap na katotohanan dito katulad ng nangyayari ngayon sa House of Representatives. Hinahamon nila si Mayor Benji Magalong na hindi rin naman santo sapagkat sa panahon ng Duterte, tahimik lamang po ito. Alam niyang may korupsyon sa panahon ng Duterte pero nag-imbestiga ba siya? Nagsalita ba siya? Hindi. Ngayon lamang po siya nagsalita sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ini-exclude pa ang Duterte administration. Pero balik tayo sa paghahamon kay Benji Magalong. Pumalag siya. Sabi niya, willing siyang umattend sa hearing. Sasabihin niya ang 67 names ng mga kongresista. Ano ang nangyari? Yung paghahamon ni Benny Abante na show up or shut up, walang nangyari. Kasi nung minotion nga ni Toby Chanco na siya'y maging resource person, wala. Sabi, hindi daw napapanahon. Hindi pa daw kailangan si Mayor Benji Magalong. Yun yung mga katotohanan dito, mga tol. At sa huli, ito po ang latest dito po kay Congressman Chanco. Pakinggan po natin ang napakagandang interview na ito. Nito pong si reporter na hindi ko po natandaan ng pangalan. Tuloy po tayo. And joining us now is Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, party mate of Congressman Zaldico. Magandang umaga po sa inyo po. Magandang umaga, Gretchen, at magandang umaga sa lahat ng nanonood. First of all, can you confirm the whereabouts of Congressman Zaldico? Is he in the United States, and how long has he been there? When did he leave the country? He's in the United States right now po, and in fact, he's undergoing extensive medical checkup in multi-country medical consultation. Nung kung saan inumpisahan niya po ito sa Singapore. And since February yata, inagawa niya na ito because he discovered that November of last year, meron ngang yung diferensya sa kanyang puso. This is a heart problem. How serious is... Merong nadagdag na DD-sheets. Kailangan ng screen record or screenshot na sila'y napansin na ipinagtatanggol ang mga ang mga dutae. Sorry sa kumakain, ako'y kumakain. Si Langga, sabi niya, ang ingay-ingay ni Romualdez at Zaldico about sa impeachment pero ang tahimik nila ngayon sa flood control scandal na trilyones ang sangkot. Kasabot ba sila? Ikaw naman nagsasabi ng katotohanan, Langga. Kailan naging tahimik si Speaker Martin Romualdez diyan sa flood control projects? Si Zaldico tahimik. Si Speaker Martin Romualdez hindi. I-follow nyo din kasi yung House of Representative page o kaya yung mismong page ni Speaker Martin Romualdez. Ito nga meron nga siyang official statement Office of the Speaker, basahin po natin in English. I welcome and respect the strong statement made by our partners in the business community and civil society calling for an end to corruption in government. Their concern echoes the very principles of transparency, accountability, and integrity that the House of Representatives has committed to uphold. Let me be clear. The House of the People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other area of government service. Allegations of wrongdoing must be investigated thoroughly and addressed decisively. I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. In the 20th Congress, ito na yung mga ginawa. Kaya gamit ng utak, hindi yung daldal lamang. Si Congressman Zaldico parang nagtatago.
hindi nagsasalita, but not Speaker Martin Romualdez. Ito na yung mga ginawa. In the 20th Congress, we have taken decisive steps to introduce reforms in the budget process to restore public trust and strengthen accountability. Among these reforms are greater transparency in budget hearings and bicameral deliberations. Inumpisahan na nila yan, napapanood natin. No, sa plenaryo mismo, yesterday lamang, DPWH budget hearing ang nakasalang with proceedings open to the public and live streamed to ensure that every Filipino can see how their taxes are allocated and scrutinized. Stricter oversight of lump sum and unprogrammed appropriations, requiring detailed justifications from agencies before such funds can be approved or released. Enhance citizen participation and CSO engagement, empowering watchdog groups and stakeholders to help monitor projects and spending, and blah blah blah. Sinagot lang natin yung nagpapapansin kasi kailangan po ng ebidensya. Alam nyo naman, tinutulungan nila ako sa aking channel dahil nanonood din sila. Tulungan din natin sila para mabayaran sila ng tama ng mga nagbabayad sa mga DD sheets na ito. O tuloy po tayo rito. Okay. How serious is the condition that he could he only get treatment for that abroad? Well, he preferred to be treated abroad, like Singapore and in the US. I-address natin si Kentin Coldwater. Sabi ni Kentin Coldwater, top 1, hindi circumstansya dahil, pero sa susunod mga tol, pagka magko-comment po kayo, pakiliitan nyo po yung letra. Ang hirap po basahin no? Itong mga DD sheets, nagpapapansin lang yan kaya malalaki letra. Siguro naman, yung iba nating sumusuporta sa kapwa, sa atin, sa Pangulo, kapwa natin supporter, di naman kayo nagpapapansin. Kaya liitan nyo lamang po sa susunod ng pagkakataon. Basahin ko po, ang hirap kasing basahin. Hindi circumstansya dahil mahirap. Kahit anong pagsisikap ng mahirap, hindi aangat kasi gusto ng mga kampon, sila lang tapuan. Kaya nga mayaman, lalong maangat at mahirap lalong poor. Hindi po ako nag-agree sa inyo pong premise. Pasensya ka na, Kentin Coldwater, Kasi pagka ganyan po ang thinking natin, hindi na po talaga aangat ang mga mahirap. Hindi po totoo yan. Ang pag-angat po ng kapwa natin mahirap ay nasa atin ding mga sarili. Huwag po tayong umasa sa gobyerno. Although malaki ang magagawa ng gobyerno, pero kung tayo po mismo ay merong pagsisikap, kahit paano, kahit hindi tayo maman, aangat tayo sa buhay. Ang dami na pong mga halimbawa na ang mga mahihirap, nababago po ang kanilang buhay. Ako, halimbawa po ako niyan. Kung ako nga lang po hindi nalulung sa pagsusugal ng mga panahong ako po ay nabigyan ng pagkakataon na umasenso talaga sa buhay, di ba kamayaman na po ako ngayon, Nasa desisyon po kasi natin yan. Nasa pagpili po sa ating buhay. Kaya sana yung ganyang mindset na ang mga mayayaman, lalong yumayaman kasi ayaw nila ang mga mahihirap ay naghihirap. Hindi po ako naniniwala dyan Merong isang sugarol and I follow him because hindi po dahil sa siya'y sugarol kung hindi dahil po siya'y mabuti ang puso. Ang tinutukoy ko po ay ang may-ari o anak ng may-ari ng Euratex, si Big Boy Cheng. Kung babasahin po ninyo at panonoorin ninyo ang mga kwento ng buhay ni Big Boy Cheng, ang kanyang mga tauhan, karamihan po sumasabay sa pag-angat niya sa buhay. Mga mahihirap dati ngayon ay nagsipagyaman na. Sa kanyang pagsusugal, although hindi po yun dapat tinutularan, marami po siyang natutulungan. Napapaangat ang buhay dahil po sa kanyang pagiging mabuting tao. Kaya hindi lahat ng mga mayayaman ay ganyan po ang isipan. Isang magandang halimbawa din po dyan si Ramon Ang, Si Ramon Ang ay napakabuti po ang puso sapagkat ang dami niya pong nabigyan ng hanap buhay ng mga kababayan po natin Pilipino. At marami pa pong mga bilyonaryo na nagbibigay po ng hanap buhay sa ating mga kababayan. That is very unfortunate na may mga ganyang thinking pero pasensya na, kinokorek ko lamang sa aking paniniwala. Kung ikaw ay tama sa tingin mo, di ikaw tama, ako mali. Ganun lang po yon. O balik po tayo dito. Yesterday, I was told that yung kanyang blood pressure ay 90/60. So he was told by his doctor in the United States to undergo extensive medical procedure. Ito parang mabubuo. But you mentioned that this is... Ang galing magtanong nitong reporter. Si Ho ba to? Si Ho? Miss Ho? Ang galing niya magtanong. Sa tanong niya rito, parang na-caught off guard itong si Congressman Garvin Tingnan niyo pakinggan po natin. Is a checkup, not any procedure yet. Yeah, when I speak of procedure, checkup, consultations, opinions from other doctors, but wala pa doon sa, kumbaga,
operations. Wala. Okay. And when is he expected to return after all of those checkups? That I cannot answer, Gretchen. But as soon as he finish all these checkups, then I think he will go home. Oo. Hindi ko ba pag-check up mabilis lang yun? Maybe after, Tama naman, it di ba? probably would take Maraming salamat, Winnie Sagon, sa inyo pong super sticker. Alam niyo mga tol, nagtataka ako dito, bakit hindi nila alam kung kailan babalik? Ito pong si Congressman Saldico. Common sense naman po yan. Ang travel clearance ay meron pong specific period. Hindi po yan for lifetime. Kung kailan mo lang gustong bumalik, babalik ka. Naalala nyo, si Congressman Arnie Tevez, former Congressman Arnie Tevez. Di ba nung panahon na pinatay si Governor Ruel Digamo, March 4, 2023. Siya po ay nasa United States para po sa isang medical treatment, something like that. Pero specific po yung period covered, no? Ganon din dapat dito kay Congressman Saldico. Hindi pa pwedeng yung travel clearance mo for 1 year, for 2 years. Kaya imposible, di ako naniniwala dito kay Congressman Garbin na hindi niya alam kung kailan dapat bumalik. Ito pong si Congressman Elizalde ko. Kung talagang may travel clearance yun, dapat alam nila kung ano ang duration nun. several, maybe titingnan lang po, and then when he gets the assessment, then he can fly back. Well, based on my experience when I do executive checkups. But sa kanya, he was advised by his doctor to undergo an extensive consultation. Kasi kahapon nga, when I learned that sabi niya 90/60 yung kanyang blood pressure, pinapabalik ulit siya ng kanyang doktor. Would you know where in the United States the congressman is? He's in the East Coast. So the particular and specific... O yan, parang tinatago pa nila kung nasaan. Imposibleng hindi mo alam yan, di ba? Mga taga-Estados Unidos, ano ba yung East Coast na yan? West Coast, ano ba yan? Ilang estado bang nakakasakop dyan? Napaka-imposible na hindi mo malalaman yung particular na lokasyon. Lalo na ikaw yung humaharap ngayon sa representation nitong party list ninyo dahil nga yung kongresista yung isa nandoon sa abroad nagpapagamot. Napaka-imposible. Anyway, panoorin nyo po yung kabuuan ng interview na yan sa 1PH at hanggang dito na lamang muna. Muli, maraming salamat sa 500 na manonood po natin plus na manonood. Shoutout po sa inyong lahat sa 184 likes. At kay Winnie Sagon, maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Ay, may naisip ako sandali. Tayo mag-raffle ng 500 pesos sa Top 1 Cares. Ano? Kaya lipat po kayo sa Top 1 Cares in just a couple of minutes. Magla-live po tayo doon. Quick live raffle ng 500 pesos. 100 pesos each para po sa 5 katao. Hanggang dito na lamang. See you later mga tol. Bye for now.